sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Pasay Channel Rollers from Batch 2. Ang topic ko na natalakay natin ngayon ay bakit nilikha ng Diyos ang sex. Ngayon po ating Bible verse itong sa Genesis chapter 1 verse 28. Buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, so God created mankind in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over living creature that moves on the ground. Or sa Tagalog, kaya tinalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya ang nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila ay binasbasan ng Diyos at sa kanila ay sinabi ng Diyos, kayo magkakaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin niyo ang lupa at supilin niyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa iyong kapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Teaching number 1. The purpose of sex is pleasure. Binigay ng Diyos ang sex hindi lang para makaanak, kundi para maging kaligayahan din ng mag-asawa. Ito ay paraan upang maramdaman ang saya, pagmamahal at intimacy na nagbubuklod sa mag-asawa. Ang kasiyahan ito hindi makamundo lamang, hindi isang regalo ng Diyos upang patatagin ang relasyon ng dalawang taong pinag-isip. Teaching number 2. The purpose of sex is procreation. Isa sa pinakamahalagang utos ng Diyos sa Genesis ay magpakarami at punuin ng lupa. Ibig sabihin ang sex ay disenyo ng Diyos para bigyan ng buhay ang susunod ng relasyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng anak, kundi ito papasa ng pananampalataya at pagpapalago ng pamilya ayon sa kalooban niya. Teaching number 3. The purpose of sex is praise. Ang uri ng sex ay ayon sa disenyo ng Diyos ay dapat magdulot ng papuri sa Kanya. Kapag ginagamit ang mag-asawang sex sa tamang paraan, may pagmamahal, katapatan at kabanalan. Ito ay nagiging paraan para parangalan ng Diyos. Pinapakita nito ang kagandahan ng disenyo para sa tao at sa kasal. Application number 1. Praise God for sex. Sa halip natin ang sex bilang marumi o bawal na paksa, dapat ang iyong pangsalamat bilang biyaya ng mga sa Diyos. Ito ay dapat palagahan at gamitin ng naaayon sa kanyang kalooban sa loob ng kasal. Application number 2. Procreate and have lots of babies. Ayon sa pagkakaroon ng mga anak ay hindi lamang biyaya kundi tungkulin. Ang mga anak ay pamana ng Diyos at sa pagpapalaki sa kanila ng may takot at pananampalataya sa Diyos. Natutupad natin ang isa sa mga layunin niya para sa sex, ang magbigay buhay at magpalaganap ng kanyang prosekto sa mundo. Application number 3. Please your partner and vice versa. Ang sex ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa kapareha. Dapat may malasakit, respeto at pagmamahal. Sa paggawa nito, nakapalakas ang emotional at spiritual man ng asawa. Ang pag-pleasure sa isa't isa ay hindi lamang physical satisfaction, kundi pagpapakita ng